galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Happy Monday morning! Ngayon
po ay araw ng Lunes, June 15, 2026. It's Well Day! Kamusta po kayo? Kumusta ang ating mga lolo't lola po dyan? Ang ating mga nanay at tatay? At syempre ang ating mga estudyante dahil ngayon pong araw ay first day of school na ng mga estudyante natin mula sa pribadong paaralan. Pero yung mga estudyante naman natin mula sa public schools, kamusta ang second week? Aba, may ilang parts ng Metro Manila na inuulan ngayon. Inuulan na kanina dahil patuloy nga pong umiiral ang monsoon break. Kaya asahan po ang mas kaunting pag-ulan at maalinsangang panahon kahit panahon ng tag-ulan. Pero kahapon nga po, sobrang may ilang bahagi po ng Metro Manila at Laguna ang lumubog sa baha dahil po sa malakas na pag-ulan mula po Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Binabanggit ko na to pero hindi pa natin binabati ang ating mga kababayan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Samahan niyo po ako dito sa DZRH Operation Tulong hanggang alas 11 ng umaga. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Ngayong umaga po ay makikibalita tayo mula po sa Mindanao dahil andun po ang ating DZRH Operation Tulong kasama po ang ating Wonder Woman. Kanina nga po ay meron silang Palugaw feeding mission. Kasama po ang Lingkod Lapid. Nandun po sila sa Malapatan, Sarangani kanina po ito. Ngayon naman po ay papunta sila sa iba namang bahagi ng Mindanao. Kaya nga po ay higit 1,500 pong residente ng barangay Dadyangas West. Ito po ay sa General Santos City. Ang nahatiran po ng DZRH Operation Tulong at Lingkod Lapid ng Palugaw Feeding Mission. Mamaya po makikibalita tayo dyan. Live na live kasama po ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. At syempre ang ating DZRH Operation Tulong team na si Aiza Gabriel. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras at 10:14 ng umaga. This time. Fagton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng Simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit ito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito,
Ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala, felt good. Galalala, felt good. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala, felt good. Galalala, felt good. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. At 21 na po ng umaga. At sa punto pong ito tayo na po ay makibalita dyan po sa Mindanao. Dahil higit 1,500 pong residente ng Barangay Dadyangas West dyan po sa General Santos City ay nahatiran po ng DZRH Operation Tulong at Lingkod Lapid ng Palugaw Feeding Mission. Ang buo pong detalye sa report ni Aiza Gabriel. Aiza, good morning! Babalikan po natin ang report mamaya-maya ni Aiza. At binabanggit ko nga po, andun po sila ngayon sa General Santos City, dyan po sa Dadyangas West. Mamaya po, babalikan po natin yan. Gusto ko po muna nga batiin
ng magandang umaga. Good morning po, Tita Grace Laganzo. Diyan po sa Sorsogon. Siya po ay nakikinig at nanonood ngayong umaga. Good morning, Tita. Ingat po kayo dyan. At bukod nga po sa binabanggit nating nandun ang ating Team Operation Tulong sa Mindanao. Makikibalita rin po tayo dito po sa Metro Manila sa ating mga reporters. Mamaya-maya po yan. At syempre meron din po tayong pasyente ngayong umaga na tutulungan. Ito po ay si Benji Hufalar Jr., 4 years old po mula po sa Bulacan. Ang mga kausap po natin mamaya ay si Ma'am Jenny Magsipok, ang kanya pong nanay. Mamaya po yan, bibigyan po natin ito ng daan para panawagan po ang kanyang nanay ng tulong. Mamaya po yan. Okay na po ba si Aiza? Sige, mamaya-maya balikan natin yan si Aiza. Pero po balik operasyon na po ang General Santos International Airport ngayong araw matapos pong mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa Department of Transportation, kasunod dito ng komprehensibong safety assessment na isinagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines, gayon din ng mga repair at recovery works sa natura pong paliparan. Sabi po ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, ang pagpapatuloy ng commercial operations ng Jensen Airport ay para po maiwasan ang lubhang pagkaantala ng biyahe ng mga pasahero. Inabisuhan naman ang mga naapektuhang pasahero na direkta pong makipag-ugnayan sa kanilang airlines para sa updated na flight schedules at travel arrangements. Mamaya, makikibalita tayo dyan. At binabanggit ko nga po kanina na patuloy na umiiral ang monsoon break sa bansa kaya asahan po ang mas kaunting pag-ulan at maalinsangan na panahon kahit panahon na po ng tag-ulan. Ayon po sa Pag-asa, asahan ng mas kaunting ulan sa western portion ng bansa sa susunod po na 3 araw epekto ng monsoon break. Dagdag pa po ng Pag-asa, ang easterlies ang makakaapekto sa Mindanao at silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas hanggang Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlata. Asahan naman po ang maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, dulot naman po yan ng localized thunderstorms. Kahapon nga po ay ilang bahagi ng Metro Manila at Laguna ang lumubog sa baha dahil naman po sa malakas na pag-ulan mula Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Umabot po hanggang sa gutter deep ang baha sa ilang lugar sa Valenzuela City, partikular na po sa G. Lazaro Road sa Barangay Dalandanan. Sinabi ng ilang residente na sanay na rin sila sa mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar kapag umuulan. Umabot naman hanggang tuhod ang baha sa southbound lane ng C5 Julia Vargas Avenue. Ito po ay sa Pasig City, ngunit kaadga din itong humupa. Kabilang po sa nakaranas na baha ang ilang bahagi po ng EDSA Ortigas sa Mandaluyong City. Samantala po naranasan din ang mga pagbaha sa ilang lugar sa Santa Rosa, Laguna, kung saan umabot po ito hanggang tuhod kaya maraming sasakyan po ang tumirika. Ayon po sa Pag-asa, ang naranasang pag-ulan sa Kalakhang, Maynila at kalapit na lugar ay epekto po ng localized thunderstorms, habang ang easterlies naman po ang makakaapekto sa Mindanao, Bicol at Visayas. Sa iba po nating balita, target po ng Department of Agriculture na magtayo ng Regional Fisheries Hub. Ito po ay sa bayan ng Manapas o Mapanas, Northern Samar. Ayon po sa DA, malaki ang potensyal ng lugar na ito upang maging sentro ng paglago ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon dahil sa mataas itong produksyon ng tuna, gayon din ng abaka, kasava at nyoga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bilang bahagi po ng plano, maglalagay ang DA ng solar-powered ice plant na may kapasidad po na 10,000 na kilo upang mapanatili ang kalidad ng huling isda o huling isda ng mga mangingisda. Magkakaloob din ang kagawaran ng mga light boats para sa mga mangingisda bago matapos ang taon at magde-deploy ng modular solar-powered cold storage facility
para po sa isda, karne at mga gulay. Sa kasalukuyan, mayroon pong 1,528 na rehistradong magsasaka at 860 na mangingisda sa Mapanas, habang umaabot naman sa mahigit 16,500 ektarya ang lawak ng pangisdaan sa bayan. Uy, sa ating pong mga commuters dyan, sa ating pong mga may motorsiklo, aba, kasado na po bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa Oil Industry Sources, nasa 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang inaasahang pong rollback sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 60 centavos naman per liter sa kerosene. Naglalaro naman po ng 50 centavos hanggang 1 peso ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Ang natura pong price adjustments ay bunsod ng pabago-bagong development sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa punto pong ito, atin na pong balikan si Aiza Gabriel dahil higit 1,500 pong residente ng Barangay Dadyangas West dyan po sa General Santos City ay nahatiran po ng DZRH Operation Tulong at lingkod lapid ng Palugaw Feeding Mission. Good morning, Aiza! Aayusin po ulit natin ang linya ni Aiza dahil andun nga po sila sa medyo liblib na lugar. Kaya po medyo mahirap makontak ang ating Team Operation Tulong. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras, 10:28 ng umaga. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Sana 35 na po ng umaga. Balikan na natin ang report ni Aiza Gabriel. Magandang umaga, Aiza. Miss Rina, isang mainit na araw sa inyo dyan sa studio. Nandito pa rin tayo sa barangay. Nasa ikalawang destinasyon na tayo, Miss Rina, ngayong araw. Dito sa General Santos City, partikular na sa barangay San Jose. Kaninang umaga, Miss Rina, nandoon tayo nagsimula ang ating feeding mission sa barangay Dajangas West. Dito pa rin sa General Santos City, kung saan nasasakupan nito yung ating mga sister station na labis na napinsala ng lindol, ang Love Radio at DZRH Gensan. Pagdating natin kanina, Miss Mina, doon sa lugar kung saan natin isinagawa yung ating feeding mission kaninang umaga, ay talaga namang organisado na yung ating mga residente dahil direkta na silang nakapila doon at tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng ating mainit na lugaw. Siyempre, kapartner pa rin ng ating itlog, gayon din ng tubig. Isang bagay na sabi nga ng ilang mga residente na ating nakakwentuhan kanina ay talaga namang malaking bagay dahil hanggang ngayon daw, bagamat mayroon ng supply ng kuryente at ilaw, tubig, pahirapan pa rin talaga na maibalik sa normal yung kanilang pamumuhay dahil mayroon tayong mga nakausap kanina mismo ng mga residente na labis talagang napinsala yung kanilang mga tahanan. Kwento nga nung isa nating nakausap kanina, noong mga oras daw na noong lumindol ay nabiyak sa gitna yung kanilang yung lapag kung saan biglang sumurumpit daw. Lumabas yung tubig doon sa naturang bitak. Kaya naman, isa rin sa mga panawagan ng mga residente doon sa Barangay Dajangas, ay bukod sa supply ng pagkain, ay mga materyales para muling maitayo ang kanilang mga tahanan. Miss Mina, sa mga oras na ito, nandito na tayo sa mismong Barangay San Jose, kung saan may mga evacuees dito sa kanilang covered court
na pansamantalang nananatili dahil yung mga kababayan natin dito ay mga nakatira sa kabundukan, bagay na kinailangan talagang lumikas dahil sa mga ilang lugar daw dito ay nagkaroon ng landslide. At para na rin sa kaligtasan ng ating mga kababayan, ay minabuti ng kanilang punong barangay na dito muna manatili hanggang sa patuloy pa rin yung pag-check ng kanilang pamunuang panlalawigan para matiyak kung ligtas na ba muling tirhan yung kanilang mga tahanan. Eiza, recap lang tayo, Eiza, ng kaunti. Di ba dumating kayo dyan noong Biyernes ng madaling araw, tapos nagsimula kayo sa ating feeding mission ay Sabado. Tama ako, Eiza? Yes, Miss Rina. Nagsimula ang ating feeding mission noong Sabado sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nung mga araw na iyan, Miss Mina, talaga namang maulan. Sa buong operation natin, pagdating natin, ulan na kaagad ang sumalubong. Tapos natsyempohan pa na bandang tanghali habang nagluluto yung team, ay nagkaroon ng aftershock sa kalapit na isla. 5.7 yon kung hindi tayo nagkakamali, Miss Mina. Kaya naman, bagamat kailangan natin na mailuto kaagad yung lugaw, ay pansamantala muna nating itinigil. Pero nakapaghatid din naman tayo, lalo na doon sa mga liblib na lugar kung saan talagang makikita mo yung pinsala na dinulot ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sunod doon Miss Rina, pagkatapos natin ng Davao Occidental, tumungo na rin tayo kaagad sa Sarangani naman kahapon, kung saan nakapaghatid tayo ng dalawang operation tayo doon, Miss Mina, kahapon. Una, sa Barangay Malapatan sa Sarangani, kung saan nakapaghatid tayo ng 1,500 din na lugaw hot meals para sa mga kababayan natin doon. Pagkatapos, pinalad tayo, Miss Mina, na makapasok doon sa Glan, isa sa mga pahirapan na mapasok na bayan sa Sarangani dahil napaulat din sa mga balita ng mga nakaraang linggo, pagkatapos ng lindol, talagang naharangan at may mga nadiyak na daanan dahilan para mahirap pasukin yung Glan. Pero kahapon naman, bagamat nakapasok na tayo, pahirapan naman na makalabas dahil sa haba ng pila din at ng mga pumapasok na residente roon. At marahil yung ilang mga residente rin sa Glan ay papalabas para na rin kahit papaano makahanap ng matitihan malapit sa kanilang kamag-anak. Dahil doon sa area, Miss Mina, talagang bukod sa marami yung mga landslide area, pagpunta mo doon sa Barangay Labag na pinuntahan natin kahapon, nakikita mo yung bitak ng lupa, Miss Mina. At ang nakakatakot pa rito ay malapit din ito sa dagat. Kaya naman, yung kagawad na nakausap natin kahapon, isa yun sa mga binabantayan nila. At isa rin sa mga panawagan nila kahapon ay sana maibalik niya yung supply ng kuryente dahil nung mga oras na nandoon tayo, inabot na tayo ng gabi at talagang pahirapan yung operation. Buti na lang ready ang ating team operation tulong dahil may bitbit tayo ng mga ilaw para kahit papaano kapag madilim ay patuloy natin na maihatid yung tulong para sa ating mga kababayan doon. Eiza, so far tama ba kayo ay nakakaapat ng lugar o 5 lugar na ang nahatira ng hot meals ng Operation Tulong? Bale, kung susumahin, nagsimula tayo sa Davao, 2 bayan sa Sarangani, tapos dito naman sa bayan ng Jensan ay 2 barangay. So nakakalimang area tayo ni Sina. At sa 5 ito, Eiza, meron ba tayong datos or estimate na kung ilan ang mga kababayan nating naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na ating nahatira ng hot meals? Sa mga nahatira natin, Miss Lina, sa kabuuan na nabigyan natin ng hot meals mula Davao hanggang sa kaninang umaga, nasa humigit kumulang 7,000 na mga kababayan natin yung madami na natin ng hot meals. Yes, Miss Rina. At syempre, hindi natin maisa sa katuparan na lahat ng ito kung hindi rin dahil sa ating mga butiling mga sponsors and donors na lagi nating nakakaagapay. Syempre, ang lagi nating kasama, Senator Lito Lapid. Sige, Eiza, pasalamatan mo ang ating mga regular donors at sponsors. Go ahead, Eiza. Yes, Miss Rina. Siyempre, nais nating pasalamatan si Senator Lito Lapid, ang kanyang team mula sa Lingkod Lapid na lagi-lagi nakakaagapay natin sa ating mga
Kalugao Feeding Mission, ang MG Forex, at syempre ang Aboitiz Power at Davao Light na nakasama natin doon sa area ng Davao, at bukas makakasama din natin sa Cotabato ang atin pang mga iba pang mga regular donors, Miss Wina, no, na mga minabuti nilang hindi na banggitin pa yung mga pangalan nila dahil gusto nila direkta na rin na maipaabot siguro natin yung mga tulong na hindi na rin nila nais pang ipakilala yung kanilang mga sarili. At syempre, Miss Wina, itong operation natin na hindi may isa sa katuparan kung di rin dahil sa ating mga volunteers. Dito ang Team Operation Tulong, syempre sa pangunguna ng ating manager, may binauhan ng ating Wonder Woman, sina Kuya Mulong Recebe, si Tita Orlita Dizon, Kuya Miko Derilon, at syempre yung ating mga team, ang kasama natin ngayong araw, ang Team Jensen, yan sila DJ Doc, si DJ Sexy Nikki, at syempre si Ma'am Len mula sa Traffic Officer ng DZRH Jensen, at syempre yung ating mga piloto mula naman sa Davao. Grabe, talagang solid yung suporta ng ating mga sister station mula sa iba't ibang lugar. Mula naman sa Davao, kasama natin sa Love Radio Davao, si Kuya Litoy at sila Kuya Tonton at Jovel, na kasama naman ng Sir Dodi Ladrera. Nakasama din natin si Sir Dodi Ladrera noong unang araw at ikalawa nating operation dito sa ating Operation Tabang Mindanao. Miss Mina. Ayun, Eiza, maraming salamat at ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo. Maraming salamat, Miss Tina. Mula pa rin dito sa Jensen, patuloy pa rin ang ating paghatid ng tulong para sa mga kababayan natin dito. Ito pa rin si Eiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eiza Gabriel. Tayo po muna yung maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 10:43 ng umaga. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Na 51 na po ng umaga at sa punto pong ito atin na pong dakuan ng ating pasyente ngayong umaga. Wala pong iba kundi si Nanay Flora Baldon Lacaba. Siya po ay 61 years old mula po sa Quezon City. Si Nanay Flora po ay hiwalay sa kanyang asawa, wala pong trabaho. Pero po dati po siyang merong kantin. Dito po nga sa negosyo niyang kantin, kinukuha po ang kanyang pangkabuhayan, pang araw-araw po. At nahinto po siya sa pagtitinda. Mula po nang na-diagnose siya sa kanyang mga sakit. Meron po siyang hypertension, diabetes at iba pang sakit. Si Nanay Flora nga po ay meron pong 3 anak. Ito pong mga anak ni Nanay Flora ay may sari-sarili na din pong pamilya. Tumutulong din po ito kay Nanay Flora sa kanyang gamutan, pero nga po ay hindi sapat ang kanilang kinikita sa mga kailangang gastusin. At ito nga po ang makakausap natin ngayong umaga na si Ma'am Kimberly, ang anak po ni Nanay Flora.
Siya po ang nag-aalaga sa kanyang ina. Sila pong magkakapatid ay nababahala sa kalagayan ng kanilang ina, kaya lumapot po sila sa DZRH Operation Tulong upang humingi po ng tulong pambili ng gamot sa kanila pong nanay. Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Kimberly Sudario. Magandang umaga po, Ma'am Kimberly. Good morning po. Opo ma'am, kumusta po si Nanay Flora? Andyan po ba siya ngayon? Wala po ma'am, may nagpa-check up po siya kasi po naka-PNT po siya. Kailangan po palitan yung bali po yung PNT ma'am. Po yun po yung sa likod na po dumadaan yung ili niya. Kailangan po palitan yung hospital every Tuesday po. Opo, tapos tama po mama. Ang kanyang hospital po kung saan siya nagpapa-check up ay sa East Avenue Medical Center. Yes po ma'am, pero po nagpapakimo po siya isa Providence po. Opo, nagpapakimo si Nanay Flora. Ang kimo po ba ni Nanay Flora ilang beses po sa isang linggo? Isa lang po. Isa lang, Sa isang buwan po ma'am, 2 beses po. 2 beses. Sa isang buwan. Opo. Sige mama. Bali po ma'am, nakapag-chemo na po siya natapos niya na po yung chemo niya ng 6 weeks po in 3 months po. Pero po, nung nagpa-check up po siya, na-request po ng doktor na mas pataas sa dose na po yung gagawing gamutan po sa kanya. Ma'am, baka pwede niyo po nga maikwento sa amin. Paano po nagsimula itong sakit ni Nanay Flora? Bali po, po ma'am. Di ba po nagbagit po ninyo na nagtitinda po siya sa may katitin po siya. Napansin na po niya na parang pumapayat po siya tapos sumasakit po yung niya, yung puson po niya, sumasakit po. Akala niya po, nung first check-up niya po, sabi po UTI lang. Pero hindi po siya nabahala para po kasing iba po para sa kanya. Tapos nung nung nagpa-second demotion po siya, ang sabi po, cervical cancer nga po. Tapos nung nagpa-check up na nga po siya sa sinabi nga po na cervical cancer stage 3B na po siya. Tapos po, bali po nalaman po yung sakit niya nung last year po, ng mga May po. Tapos June 1 po, nagpa-check up nga po siya. Tapos June 17 po, nung last year po, 2026, nalaman niya po na yun nga po may sakit siyang gano'n. Nag-birthday po siya ng June 17, 2026 na may sakit po siya. Tapos nagkikimo na po siya nun. Bali po actually birthday na rin po ngayon darating na June 17 po. Oo nga, June 17 ang birthday ni Nanay Flora. Siya ay magsi-62 years old na. 61. 61. Siya ay magsi-61 years old ngayong June 17. Yes po. Tapos mama, nabanggit po dito na kayong dalawa, kayo ay 3 magkakapatid, 1 babae at 2 lalaki, tapos kayo ang tumutulong kay nanay. Ako po yung bunso po. Tapos yung 2 lalaki naman na may sarili-sarili na pong pamilya. Opo. Tapos kayo naman po ang tumutulong kay nanay para po siya ay alagaan. Opo. Sige po, Mama Kimberly, nasa inyo po ang pagkakataon para po manawagan po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood para po mabigyan po kayo ng tulong. Nananawagan po ako sa inyo na sana po matulungan niyo po kami na mapagamot pa po si Mama para po umabawa po yung buhay niya. Kasi yung sinuggest po na doktor talaga is mataas po yung dose na gamutan. Hindi po namin kakayanin. Kahit ilakad po namin yun sa mababa lang po yung discount po na binibigay ng Providence. Tapos nakahiga na lang po siya at pag kumakain po siya sa isang araw is 4 na beses po pero 2 tubo lang po kada kain niya. Tapos nangihina na po siya kaya kailangan na po namin mapagamot. Sana matulungan niyo po kami. Ayan po, ang nanawagan po ngayong umaga ay si Ma'am Kimberly Sudario, ang anak po ni Ma'am Flora Baldon Lacaba mula po sa Quezon City. Para po sa mga kababayan natin na gusto pong magbigay ng tulong kay Nanay Flora,
Pwede po kayong magpadala po sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. Babanggitin ko po, ito po ay 0956-197-9471. Ulitin ko po ang GCash number ng DZRH Operation Tulong, 0956-197-9471. Pwede po kayong magpadala po ng inyong tulong para kay Nanay Flora. Pakilagay na lang po sa note na ito po ay para kay Nanay Flora Lacaba. Pero po, Ate Kimberly, pansamantala tanggapin niyo po muna ang tulong mula po sa ating regular donor, mula po kay Senator Lito Lapid, 2,000 pesos. Tapos, tapos dadagdagan pa po yan mula po kay MG Forex, kay Sir Michael Guy. Bibigyan ka rin po niya ng 3,000 pesos. Meron po kayong kabuang 5,000 pesos. Sige po, Ate Kimberly, pasalamatan po natin sila. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid. At sino po yung isa po, Senator? MG Forex po, MG Forex. Sir MJ Forex po. Thank you po. Malaking tulong po yun para kay Mama. Sige po, Ate Kimberly, lakasan nyo pa po ang loob nyo at pakibanggit po kay Nanay Flora na magpagaling po siya, ha? Opo, thank you po. Maraming salamat. Ang nakausap po natin ngayong umaga, ang natulungan natin ay si Nanay Flora Baldon Lacaba mula po dyan sa Quezon City. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. 2 minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Tanggap po muna tayo ng report. Ateneo de Manila University nagpaliwanag sa naging role matapos ang pagkalunod ng 2 varsity players. Si Baldwin nga po ay no-show sa CIDG. Detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Yan, babalikan natin ang report ni Edniel Parosa. Ito ay patungkol pa rin nga po sa 2 nalunod na varsity player ng Ateneo de Manila University. Mamaya-maya po yan, balikan natin. Balikan na po natin ang report ni Edniel Parosa. Ateneo de Manila University nagpaliwanag sa naging role matapos ang pagkalunod ng 2 varsity players. Baldwin no-show sa CIDG. Detalye sa report ni Edniel Parosa. Edniel? Nagpaliwanag ng Ateneo de Manila University sa otoridad kaugnay na naging role ng paaralan sa pagkalunod ng varsity players na sina Rene Boterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagdala ng abogado ng Ateneo dito sa Campo Crame kahit wala sila sa mga pinadalhan ng sabdina ng CIDG. Pero kung ang paaralan ay humarap, no-show naman sa patawag ng pulisya ang head coach ng Blue Eagles men's basketball team na si Coach Papa Baldwin. Sabi ni Remulla, sa 5 nakaschedule para isabdina ngayong Lunes, tanging si Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez lamang ang sumulpot ngayong umaga. Itinakda naman ng CIDG araw ng Biyernes para sa panibagong petsa ng fact-finding investigation. Mabala ng kalihim, kung hindi ulit haharap si Baldwin, maaari siyang maisyuhan ng contempt of court. Pakinggan natin ang kalihim. Mr. Baldwin did not appear. Mr. Pinto did not appear. Father Nenny did not appear. However, Ateneo sent a lawyer here para magpatuwanag sa rate nila, pero hindi sila kasama. Mag-i-issue kami ng paramang sa Friday para na-clarify talaga namin. Nasawi si Boterbonia at Adili sa kasagsagan ng kanilang training building sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo 8. Ako si Adniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Sa pamamagitan po niya, dito na po nagtatapos ang ating 1 oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunting balitaan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po ang inyong nakasama, Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.